Ngunit, akala ng marami ay tunay na pinanganak si Abraham at nabuhay ng ganong kahabang taon. Yes. Ngunit kung babasahin ang mga unang 11 kabanata ng Biblia na aming napakinggan ngayon, ay mahalagang makita na ang aral ay tungkol sa pagdami ng tao. Amen. Yes. Pinakita kung paano lumaganap ang pagdami ng tao. Ipinahayag din kung paano lumago ang kultura, kostumbre, kaugalian. At higit sa lahat, ang pagkakasalan ng tao. Ang haba ng edad na kung titingnan ay umaabot ng 900 taon at ito ay umiikli ng umiikli. Umiikli ng umiikli kung mababanggit hanggang sa dumating kina Abraham ay iilan na lamang, hindi na umaabot. Napakataas na edad. Pinapaabot dito na ang buhay ay isang biyaya. Kaya't kung mahabang taon kang nabubuhay, ibig sabihin ay ikaw ay puno ng biyaya. Ngunit dahil sa pagdami ng kasalanan ng tao, umiikli ang buhay ng tao. Ipinapakita na dahilan sa pagdami ng kasalanan, umiikli na yung buhay na ang kahulugan ay hindi na napupuno ng labis na biyayang tao dala ng kanyang paggawa ng kasalanan. Kaya nga kung titingnan, ulitin ko, babasahin ang Biblia, mapapansin na sa simula, ang mga tao ay may 600 taon. Ngunit, umiikli ito ng umiikli. Yun po ang isang pakahulugan doon. At mahalaga na magsisi upang patuloy na tumanggap ng biyaya at buhay sa Panginoon. At binabanggit din sa karugtong na pagnilayan ay ang pagpapatuloy ng pangako ng Diyos na tayo ay pinili niya, siya ang Diyos natin, nagkaroon ng kontrata o covenant, kasunduan, na patuloy na nilalabag ng tao, nagkakasala, ngunit patuloy na nagmamahal ang Diyos at muling ibinabalik hanggang sa nagkaroon na ng katuparan ng pangakong ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. Kaya nga't ating napakinggan ang tungkol sa pasimula kay Maria at kay Jose na siyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Tunay na pagsunod sapagkat mula sa simula ng ating sinimula ng dasal na ito, nabanggit kay Adan ang pagkakasala o ang pagsuway sa kalooban ng Diyos. At ngayon sinisimula natin ang mga pinili, tinawag, at sila ay hindi sumuway, kundi sila ay sumunod. Si Maria, si Jose, na bagamat hindi maintindihan ang misyon ay binibigay sa kanila, ngunit sila ay tumalima. Tumalima sapagkat ang Panginoong Jesus ang siyang tunay na tumalima o sumunod sa kalooban ng Ama. Ang ating susundan sa mga darating na pagdarasal. Panginoon, maraming salamat po. Ngayon po, samahan mo kami, padala mo ang banal na Espiritu upang kami ay gabayan, upang kami ay liwanagan, upang maitanim sa puso't isipan ang gintong aral na iyong ipinapaabot sa akin. Amen. Kasi Father, nagbububo po kayo. Baka Ako
ay malapit ng maganda. Siguro konti pero may hindi kasi ako magtatagal. Opo. Mamaya susunod ako sa mga kabataan din. Opo. Station of the po. Cross sa katedral ang mga Sa Almudena, Father? sa din. Oo, ganda na po doon sa Almudena. Bago po kayo umalis, kumain muna po kayo para ano. Pwede rin. Tikmang ko ang... Alis na po. Oo. Uy, yung bagamat kanina napansin ko lang, Opo. binabanggit yung mansana Oo. doon sa ano, pero wala namang ano yan. Masanay tayo na mansana. Yung mga ginamit yan noon, pero hindi siya mansana. Wala sa Biblia mansana. Wala. Hello. Ay, may picture kami ni na Father. Mag-look up pa. Basta walang, hindi mansana siya. Opo. Oo. Oo So, nga po. puno ng karunungan, nandun sa gitna, Puno. isang bunga, Buwan. Puno ng kayo. o baka may tanong kayo na habang binabasa at napag ano ninyo, biglang pumasok. Oo nga. May naalala kong itatanong sana. Ano nga ba yun? May nabasa ako dito. Yung tinatanong May naalala kong itatanong, hindi iba pa yun. Yung words na kaninang inano mo. si Sir. Pero hindi Sinabi ko ma- na yung kasunod na phrase yun yung ano, Oo, yung yun, paliwanag na. Opo. Father, bakit po hindi masyadong tanyag yung anak ni Seth, yung na si Seth? Ah, Ba't po hindi masyadong natanyag yung pangalan anak na si Seth? ano naman kasi, yung pinaka sentro naman ng una, lumang tipan, bagong tipan. Mo, ang bagong tipan ay yung lumang tipan ay nandyan na siyang ginagamit ng mga Hudyo. Okay? Ang bagong tipan ay sa ating mga Kristiyano, ngunit dahilan sa hindi, ang bagong tipan naman ay nakaugat doon sa kasaysayan ng kaligtasan ng Israel, kaya't hindi mapaghihiwalay. Ano? Para sa mga Hudyo, wala sa kanila yung bagong tipan kasi hindi naman sila naniniwala kay Jesus bilang Mesiyas. Pero tayo, dahilan sa si Jesus ang katuparan ng pangako na ipinahayag doon sa lumang tipan, kaya't nakaangkla tayo doon sa lumang tipan. Ano? Ngayon, ang sentro para sa atin ay si Jesus, sa bagong tipan, na siyang pangako. Ngayon, lahat yan ay umaangkla kung saan dumadaan si Jesus. Mula kay Adan, binabalik kung paano siya dumaan papunta kay Jesus. Tulad sa Lucas, kung titingnan mo kay Mateo, yung genealogy. So, yun ang mga taong mahalaga. Kaya si Seth ay hindi naman siya ganong binibigyan ng pansin. Ulitin ko, yung sa Genesis, hindi naman yung literal na nangyari. Hindi yan historical. Hindi naman yan historical. Yung ano lang dan ay may aral na ipinapaabot. May mensaheng ipinapaabot. Kaya nga't kung titingnan mo, totoo ba na si Adan at si Eva ay maraming tanong dyan sa pag-aaral. Ano? Halimbawa, bakit may itim? Bakit may yellow? Bakit may brown? Bakit may puti? Ng mga tao? Paano nagkaroon ng ganong lahi? Ano ba si Adan at si Eva? Sila ba ay itim? Sila ba ay puti? Sila ba ay tulad ng mga nasa Israel? Dahil doon nakaugat yung kwento? O dahilan sa ang kung titingnan mo yung description ng ano, parang doon yung sa Mesopotamia eh. Di ba yung sa Iraq? Ang lumang pangalan ng Iraq ay Mesopotamia. Alam ang ibig sabihin ng Mesopotamia. Ang Meso, gano'n kayo tayo sa science, di ba? Ma'am, Mesoderm. Yun sa mga balat. May ectoderm, may endoderm, may mesoderm. Ecto, sa labas. Parang exodus, external, sa labas. Ang endo ay sa loob. Inside. Ang meso ay nasa gitna. Mezzanine.
Di ba yung Mesa. first floor, second floor, may mezzanine, nasa gitna yun ang first at second. Parang ganun, mesa. Meso ay nasa gitna. Kaya pag Mesopotamia, ibig sabihin nasa gitna. Ano yung Potamia? Ilog. Ah, Mesopotamia, nasa gitna ng ilog, yung Tigris at Euphrates. So, Tigris, dalawang Euphrates. ilog, nasa gitna, doon yung Iraq o Mesopotamia. Nang ibig sabihin, Mesopotamia, nasa gitna ng ilog. Tigris and Euphrates. Na yun yung binabanggit doon sa ano din, sa unang paglikha. Malalaman mo ang Potamia, pag alam mo yung hayop na hippopotamus. hippopotamus. Ano yung hippo? Hippo is kabayo Ah, sa Greek. ah, Kaya ang hippo, merong San Lazaro, Hippodrome. Tama. San Lazaro Hippodrome. San Lazaro, mga kabayo, di ba? Bakit hippodrome? Hippo, kabayo. Doon nagtatakbuhan yung mga hippo. Kaya ibig sabihin, ang hippopotamus ay kabayo sa ilog. Hippopotamus. Ang putamus ay ilog. Hippopotamus. Kaya Yung putamus, makikita mo sa Mesopotamia. Potamia. Ayan. Sa Greek, sa Latin, ang kabayo ay Equus. E-Q-U-U-S. Kaya may word na equestrian. Di ba yung naglalaban sa kabayo, pinapatalon? Ang tawag dyan ay equestrian. Equus, ibig sabihin ng kabayo. Sa Latin yun, equus, Latin. No? Sa Greek, hippo. Kaya hippopotamus. Okay. Tatabi natin yan. So, ibig sabihin, yung Mesopotamia doon ang galing yung okay, ang galing doon, yung mga binabanggit. Pero ang tanong, di ba tayo rin meron ding kwento, Malakas at si Maganda? oo nga po. Di ba? Meron pa nga yung kwento na niluluto, nasunog. Yung po doon daw Naging nagsimula negro. yung mga items, yung Oo. Kwentuhan mo ng ganun yung mga itim, awayin ka na. Sabi na sunog na. tayo raw. Rejected kami, Tayo rejected ng magandang Diyos. ano ba? Di ba? Yung mga puti, rejected din kasi Tayo. nahilaw. Oo, tayo yung mga lutong tama yung luto. Brown. Nasa gitna ng hilaw at sunog. Ayan. Pala yun. Hindi kung pakikinggan mo yung iba niya, may kwento tayo. Bawat kultura, may kanya-kanyang kwento. Kasi may kwento ng Israel na may aral. Yung punto doon is, yun na nga, yung binabanggit ko. Halimbawa, bakit ang kasaysayan na gano'n na ang lupa ay nagmula sa alabok at babalik sa alabok? Bakit? Paano sila nagkaroon ng ganong kwento? Na ang Diyos ay kumuha ng lupa at bigat hiningahan. Wala pa namang tao nun, di ba, na nagsusulat, nakita nila, nakita ko ang Diyos kumuha ng ano. Oo. Ikaw ang nauna, kaysa kay Adan kung nandoon ka. Di ba? Pero yung ano doon is, hindi pa uso yung mga pagsusulat, hindi pa uso yung mga nabubuhay na yung tao, ganyan. Hanggang sa dumating yung kamalayan na nakita nila, nagtatanong-tanong na sila, paano ba tayo nagsimula? Hearsay. Nakita nila yung mga namamatay, bumabalik sa lupa, di ba? Yung nabubulok, nagiging alabok, yung gano'n. Kaya sabi nila, ang tao ay nagiging alabok. Kaya't maaaring ang tao na napupunta sa alabok ay nagmula sa alabok. Kaya kung bakit na sila nagkwento ng gano'n, dahilan sa kaya binabanggit yan yung maaaring simula ng buhay na ibinibigay sa Diyos. Hindi naman yung literal. Binabanggit pa nga dyan yung 7 araw, 6 na araw. Hindi naman yan yung 24 hours kasi wala pa namang relo nun eh. Pag sinabing araw, unang araw, mga ganyan. Wala, hindi pa ano yan. Pero yung mahalaga doon is
Kasi lahat ng yon ay hinuhusgahan ayon sa ating kultura ngayon eh. Binibigyan ng kahulugan, binibigyan ng interpretasyon. Pero yung mahalaga naman sa lahat ng unang bahagi ng Biblia, no? Kasi nagsimula yung kasaysayan kay Abraham na yun. Diretso na. Kaya bago pa yon, mahalaga doon yung aral. Kasi hindi natin alam kung paano talaga nagsimula yung mundo. Yung alam lang natin, okay, ang Diyos ang may likha. Kung paano niya nilikha yun, ay hindi natin alam kung paano talaga. Hindi literal na kung ano yung nabasa natin, ay ganun-ganun nga. Na ubad, pumunta doon. Oo nga. Wag maging ganun. Oo. Basta yung ano doon is, sabi nga, yung the Bible does not tell us, okay, the Bible does not tell us how the heavens go. Kung paano umiikot, gumagalaw ang mundo. Okay? The Bible does not tell us how the heavens go. But it teaches us how to go to heaven. So yun yung ano, yung Biblia ay hindi yan science book na itinuturo sa atin kung paano ang langit gumagalaw, umiinom, kundi itinuturo sa atin kung paano pumunta sa langit. So yun yung ano dyan. Sige po, okay. Sige muna. Po muna, mag-iinit po kayo. Ha? Tuloy niyo na lang ha. Saan ako? Dito na ako mag-ana? Sige. Dadala ko. Kunti lang ha. Hindi po, madagdagan. Baka ako'y mas Father, comprehensive. Sige po, baka may tanong po kayo. magtuturong din, ano din po kayo ng Bible, magtuturo din po kayo. Opo naman. Siyempre. Eh, pagka ano, kasi ang sarap magpaliwa. Oo nga. Tulad namin nung Oo nga, masarap kasi Bible for me. yung mga pangungusap nyo, yung pag-explain ninyo, yung mga ganon. Kasi bawat po pare sa amin, katulad po ni na Father Bricho, nagturo din po siya ng Bible. Si Father Bubet, nagturo din po. Si Father John, nagturo din po. Pero yung lahat naman, maganda lahat naman. Yung naman po sa inyo, yung parang maliwanag. Kaya nga nun sabi, laging sinasabi ni Father John na, oh, may enrollment na naman sa ganun. Ako, makasatat pangatlo kung pag hindi ka pa naman natuto. Hindi ba yun ang sinasabi ni Father John? Kasi minsan yung mga tinuturo ni Father John, yung mga tungkol sa mga, anong tawag nito, yung meron pa yung mga pasulat na mga pabaliktad, yung mga anong, ngayon kung alam niyo po, kung hindi ko bubuklatin yung mga kinukopya ko noon si Father John ang nagtuturo, talagang hindi ko ma-memorize, sa totoo lang. Ikaw na memorize mo. Oh, yung nagsasabi lang tayo yung yung kay Father, yung hindi naman po yung pag dahil kaharap ko kayo o yung ganon. Pero parang katulad na lang po yung kanina, yung kandila. O hindi po yan, kung titignan mo, kandila lang talaga dyan na kung hindi mo sisindihan, walang silbi nga naman yun. Yung sinabi nyo na nahulog yung buto at yun ay para mabuhay yung ganon, para mamunga yung ganon. Katulad din nga po yung kandila. Eh kung yung pag-iisipan mo, totoo nga naman yung mga ganon. Yung sa amin naman kasi noon, yung kay Father John, maganda rin yung kay Father John, marami din po kaming mga natutuhan na mga pindo, pero hindi lahat yung sabihin mo na, yung kayo po, direct nga inaano yung Biblia, yung si Father John naman, meron yung itinuturo yung mga yung mga littering na paganoon, tapos yung ibinibigay yung ibig sabihin. Ngayon, katulad po namin na mga may edad na, pag hindi na po namin, kung hindi na po namin bubuklatin yung mga isinulat namin, ay talagang sa totoo, hindi ko na matatandaan. Kaya kung minsan, alam niyo ba, pag wala akong lakad, kaya kung minsan, pinagbubuklat ko, inuulit-ulit ko kasi
mahina na po ang memorya ng may edad eh. Sa totoo, mahina na po sa totoo lang. Pero interesado po ako talaga na yung yung sa Bible, yung mga ganon. Kaya iba-iba si Father Ronnie,